Malamang mga kababayan, nakikita nyo rin sa lugar nyo itong mga poste na tila mabubulok at matutumba na dito sa mga sidewalk, lalo na dito sa lungsod ng Maynila. So ngayong araw mga kababayan, nag-iikot nga po at nag-inspect po itong si Mayor Isko sa mga poste. Kasi kung matatandaan po ninyo, isa nga po sa mga gusto niyang mangyari dito sa Maynila yung katulad ng spaghetti wire, makikita natin sa mga poste, kasi naman talaga napakadaming mga wiring, mga cable ang nakikita nating nagkumpul-kumpul na sa isang poste pa lamang yun mga kababayan. So ngayon, ito panuurin natin yung video habang nag-iikot po si Mayor Isko dito sa Binondo area. Ayan, bago tayo mag-umpisa, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe at syempre i-like nyo na rin po yung video na to bilang suporta. Ano yung sasakyan? Delikado na, maaari na, pwede na Ayan mga kababayan, nakikita po natin dito sa isang area na lang na yan, apat na yung poste, tsaka yung isa pa tila matutumba na, so maaari po talagang makapinsala po ito sa mga kababayan natin na dumadaan o kung ano man ang posibleng mabagsakan ng mga katulad ng ganitong poste. So siguro nandyan din naman ng Meralco, masira ng mga oras, ng mga araw ay pwedeng mabuwal, masira itong ito sa Binondo area ito, unlike dyan sa ibang mga main street ng mga kalsada dito sa Manila, talagang makikita natin yung mga buhol-buhol na mga wiring o mga cable dyan sa mga poste. talagang sama-sama nandiyan sila, although hindi naman ngayon maayos yan, pero at least manuta na nila. Either way, kasi natin gandang umaga, Yorme. Good morning, Yorme. Oh, Alam namin na gano'n mo kamahal ang lungsod ng Maynila. Ayan. Isa natin yun. Yorme, ano natin pa gano'n mo kamahal ang Ayan, mahal na mahal daw nila si Yorme. How do you communicate this sa mga basta tayo, ipinigin natin na maniwala. And that goes for the pedestrian and to the driver. Whether commercial, Manila is old. That is may character. Kaya narinig niya Manila is old, katulad nga ng sinabi ni Yorme, hindi naman magiging BGC agad-agad itong lungsod ng Maynila, at napakahaba pa ng panahon bago maging BGC, o baka hindi nga kakayanin, sabi nga ni Mayor nung nakaraang nagpunta siya sa Divisoria. The same manner, for some it may be a disadvantage, but for me it's an advantage. It's not so much story to them. The least thing that we can do is to make it pleasant. I see. Kaya manawagan ko, halimbawa, yung mga simple bagay, yung gulong ng mga sakyan natin, huwag na natin itapak sa pedestrian. Last time mga kababayan, napanood ko yung video ni Mayor Isko around Ligarda o Sampaloc area siguro yan. Meron siyang sinita na mga motorista na lumagpas sa pedestrian lane. So isa po yan sa mga gusto mangyari ni Mayor Isko dito sa lungsod ng Maynila, na sundin po yung batas trapiko dito, kaya ayan, sa mga motorista natin, ayan, yan po yung hiling ni Mayor dito, na wag po natin bastusin ang batas trapiko dito sa lungsod ng Maynila, dahil meron po itong mga kaakibat na mga parusa. At isa pa yung mga motor na mga maiingay, yung mga naka-muffler,
talagang mahigpit po siya doon nung may napanood ako na talagang may nasampulan na kinuha yung mga muffler ng mga motor nila, ano, kasi totoo naman talaga na nakakadisturbo sa mga kababayan natin na matutulog na kasi nga galing sa trabaho, pagod, kailangan na magpahinga, tapos meron pang biglang dumaan na napakaingay, no, ng mga motor. Hindi lang sana sa motor, pati sa mga sasakyan, ano, kasi meron din kasing ibang mga sasakyan na sobrang ingay pag nag-revolution. Ano lang yan konting, hindi naman lalayo pag nakalamang ka ng kaunti. Diba ba? Totoo naman talaga no. Hindi naman kayo magkakalayo kung makakalamang ka lang ng kaunti sa kanya. So ang good thing lang dito na parang pinupoint niya iwasan natin na makaabala sa mga kababayan natin na tumatawid dyan sa pedestrian lane. Hindi naman karera itong mangyayari, ano, kundi sundin lang natin yung batas, lalo na dito sa lungsod ng Maynila. Feel safe. Kaya lahat ng kalsada, lahat ng bageta, hanggat kaya namin i-open up to bring up the roads. So ayan, regarding naman dito sa mga bangketa, no, ayan, kailangan na maibalik na sa taong bayan. No, meron siyang nung nag-state of the city siya, parang meron siyang binanggit na merong barangay hall ata. Hindi ko lang sure kung saang location yon, pero tingin ko ipapasira din ata niya yun kasi nasa bangketa at nasa tabi pa ata ng school yun. So, tingnan mo yung recto. Maluwag, malinis, uninterrupted, undisturbed. Pero para naman paglingon naman natin sa mga mahirap natin kababayan na nagtitinda, magpunta sila sa ilaya. So ayan, sa Divisoria, ano, ngayon ay talaga namang napakalinis na po mga kababayan, ano. Maluwag na, although hindi naman talaga may iwasan na dadami pa yung mga basura doon, no, kasi night market nga po yan, bagsakan po ng mga gulay dyan. Pero ang importante araw-araw, every morning, talagang kinokolek na yung mga basura at nililinis na din po nila agad-agad, no, pina-flashing para nang sa ganun matanggal din yung amoy nung kung ano mang meron doon na dala ng mga basura. So ang luwag po, ano, kung na-try nyo na po pumunta dyan sa Divisoria ngayon, ay talagang maninibago kayo, kasi kung noong dati hindi kayo makadaan ng maayos, pati yung mga sasakyan ang tagal bago makaikot dahil sa sobrang traffic. Pero ngayon ay napakaluwag na po ng kalsada dyan sa Divisoria Recto. Tapos may request ako, kailangan kasi the same thing with Carriedo. Non-negotiable Carriedo, pero sa Villalobos, Hidalgo, ayan, yung Carriedo is non-negotiable yun, yung kahabaan na yun, yung papuntang Quiapo Church, no. Kaya ngayon ginawa ni Mayor Isko ng paraan, nilagay sila doon sa mga street na hindi nakaabala sa mga kababayan natin na dumadaan-daan po dyan sa Carriedo Street na yan, papuntang Quiapo Church. At last time nag-ikot-ikot ako dyan mga kababayan, ano, talaga namang nakakadaan na ang mga motor dyan sa mga iskinita nung mga street dyan sa Quiapo area. Evangelista, dari Plaza Miranda. So, it's a semantics, no? It's just give and take. Do your thing, huwag kang mga piling, huwag kang mga nagyado ng magkanap. Ginagawa ko my thing, to keep it as a matter of care for the general. So, kaya, welcome kayo sa Maynila. Kaya lang yung mga muffler, ha? So yan yung sinasabi ko mga kababayan, welcome kayo sa Manila. Pero yung mga muffler, yung mga maiingay na tambutso ng motor, talagang ayaw na ayaw niya rin, no, na merong ganon dito. Kasi nga nakakadisturbo sa mga kababayan natin pagod na gusto na magpahinga.
Ibang topic yun. Bawal na yan. Hindi, nakakawa naman kasi ako sa natutulog na sa gabi. Totoo. Kawawa rin yung mga matatanda. But anyway, we will not be perfect, even our organization. But rest assured, send us things like this. Mga ganito. Wala namang masama, wala namang tosgas. Importante nalaman namin. Imagine nyo, nakita nyo yung isang poste lang na yun mga kababayan, madaming mga wire na nakakumpul-kumpul dyan, at yan yung poste na tila matutumba na, no? At luman-luma na, hindi katulad ng mga nasa tabi niya, sementado ata and concrete, no? Kaya medyo matibay yon. Tulong tayo para mapaayos ang Pasal kayo rito, Binondo. Magbubukas na ako restaurant, late na ako. So ayan mga kababayan, yan po yung update natin ngayon dito sa lungsod ng Maynila, no? Talagang hindi po natutulog halos ang ating mayor dito, na talagang active na active. Kasi kagabi napanood ko, nasa ilalim siya na nagtahan ng tulay, nagbukas po ng panibagong pailaw doon, at ngayon sunod nun, mga ilang minuto lang nakalipas, pumunta naman siya ng bagong ospital ng Maynila. Sa tapat po noon, napakadilim ng area na yon, at ayan, no, pinalagyan din po ng ilaw, pinailawan kagabi. At ang nakakatuwa doon, makikita mo na yung mukha ng mga kasalubong mo, at syempre hindi ka na mangangamba na merong kung ano mang mangyari na hindi inaasahan, no? Kasi isa pa, merong mga police visibility na makikita doon. So yun lang po, no? Yan po yung update natin ngayon mga kababayan, and God bless you all.